Good news sa mga kapusong motorista, may naasahan pong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, posible ang rollback na 20 centavos hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman hanggang 1 peso sa presyo ng gasolina, habang 40 centavos hanggang 50 centavos ang sa kerosene. Posible pa yung magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong Biyernes. Kung matutuloy, ito ang unang beses na may bawas presyo ngayong taon at matapos lang ito ng big time na taas presyo ngayong linggo. Ayon sa DOE, bunsod ng rollback ng muling pagbubukas ng refineries at ports sa Amerika matapos ang winter storm at epekto ng panukalan ni US President Donald Trump sa taripa. Nagsagawa ng market monitoring ang mga taga-Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Pasay. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette. Rafi, ilang tindahan ng gulay dito sa Cartimar Market sa Pasay ang pinaniniwalaan ng Department of Agriculture na nagbebenta ng smuggled na gulay. Sa market monitoring ng DA at DTI ngayong araw, ilang imported na gulay ang nakita at hinihinalang smuggled. May basihan raw ang DA para sabihing smuggled ang ilang imported na gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi raw nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng permit para mag-import ng mga ito, kaya ipapacheck daw at aalamin kung saan nagmula. Maaari raw kasi na hindi alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito. Samantala sa February 5, target ng DA na ibaba sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Sa Marso, inaasang nasa 49 pesos kada kilo na lang ang MSRP. Kakayanin daw ito basta't mababa ang bentahan ng bigas sa world market. Samantala, nasa 390 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy dito sa Cartimar Market. Pero sa ibang pamilihan, umaabot pa raw hanggang 480 pesos ang kada kilo base sa monitoring ng DA. Samantalang 220 hanggang 240 pesos lang ang kada kilo sa farm gate. Aalamin daw ng DA kung bakit malayo ang presyo sa retail. Rafi, bukod dito sa mga susunod na linggo ay inaasa magpapatupad na ng panibagong guidelines sa labeling ng mga bigas ang Department of Agriculture. Rafi? Bernadette, nakakasunod ba sa maximum suggested retail price yung mga rice retailer? Rafi, sa monitoring ng DA at DTI ngayong araw dito sa Cartimar Market ay nakakasunod naman sila sa maximum suggested retail price. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay na-monitor ng DA na meron pa rin ilang mga retailers ang nagbebenta ng higit sa MSRP. Kaya naman patuloy raw natututukan ng DA para masiguro na sila ay pasok doon sa presyong itinakda. Rafi? At may penalty na ba itong mga nakitaan na mas mataas sa MSRP yung kanilang ibinibenta? Rafi, sa ngayon ay inaabisuhan pa lamang ng Department of Agriculture yung mga retailers na mataas sa MSRP yung kanilang presyo at pinapapalitan nila yung presyo. Pero sa mga susunod na linggo ay maglalabas na raw ng guidelines ang Department of Agriculture at doon nakasaad na kailangan na ng kanilang compliance. At kapag ito ay napatupad na, ay magiging stricto na raw ang kagawaran sa pagpapatupad nito. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa ibang balita, balik bansa na ang 17 tripulanteng Pinoy na pinalaya ng grupong Houthi matapos ang mahigit isang taon. Pansamantala silang mananatili sa Metro Manila para sa medical procedures bago sila ay hatid sa kani-kanilang probinsya. Balita hatid ni Jamie Santos. Matapos ang mahigit isang taon, nakabalik na sa bansa ang 17 seafarers na dinukot sa Yemen noong November 2023. Sinalubong sila kagabi sa NAIA Terminal 1 ng mga opisyal ng gobyerno. When the ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, sent the plane to collect our seafarers and bring them to Muscat. And from Muscat, ang nag-take over yung ating embassy. They had, of course, their medical checkup and the review of their documents, and immediately we booked them for this flight. So now we are happy that they are here. This is a very important topic for our President. You will remember,
in December 2023, he postponed or canceled his trip to the UAE for the COP because it was just weeks after this. And he gave orders to Secretary Cagdag, to us, work on it. We did. Sa larawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mahigpit na yakap at halik ang salubong sa mga pinalaya ng tripulanteng Pinoy ng kanilang mga pamilya. Hindi na iniharap sa media ang mga seafarer bilang protocol at para makasama na nila ang kanilang mga pamilya. This is what this exercise is all about tonight. It's more about the families reuniting at nangyari na po yun, and we're giving them time to be together. Ayon sa mga opisyal ng ating gobyerno, in high spirits ang mga seafarer nang dumating sa bansa. Tuloy-tuloy naman daw ang assistance at pagbibigay ng benepisyo ng pamahalaan sa mga seafarer tulad ng financial assistance, psychosocial intervention, scholarship at livelihood. We provided the necessary financial and medical and even spiritual guidance along the way. But the assistance won't end here, no? We also provided, we will continue to provide the necessary assistance through our action fund, our humanitarian assistance as the days unfold. Some of them are symptomatic for some infections, not serious, but a lot of things can happen in 428 days. We don't even know if they had access to medical services while they were in captivity. So that's one, medical. Wala ho namang visibly in pain or anything. Tiniyak din ng DOTR na mare-renew ang kanilang mga seaman's book. Sisiguraduhin po namin na ito ay marirenew dahil kailangan siguro after makabalik sila, makasama nila yung kanilang pamilya at after having a good rest or vacation, ay pwede na silang bumalik ulit sa trabaho. Mananatili raw muna rito sa Metro Manila ang mga seafarer para sa mga medical procedure. Pagkatapos nito, ihahatid na sila sa kani-kanilang probinsya. Sagot daw ito ng pamahalaan katuwang ang kanilang manning agencies. Una nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinatuwa ng Amerika ang paglaya ng mga crew member ng MV Galaxy Leader na kinabibilangan nga po ng 17 Pilipino. Sa pahayag ng US State Department, nagpasalamat din sila sa Sultanate ng Oman para sa mga naging aksyon nito para makalaya ang mga tripulante. Kasabay nito, nanawagan naman sila sa grupong Houthi na itigil na ang anilay unlawful o labag sa batas na mga pag-atake sa Red Sea at palayain ang lahat ng kanilang detainee. Ganito rin ang naging mensahe ng Japan. Sa pahayag ng Japanese Embassy, sinabing ipagpapatuloy rin daw nila ang diplomatic efforts para matigil ang mga pag-atake ng Houthi. "108 days na lang bago ang eleksyon 2025. Sa halip na bukas, iniurong ng Commission on Elections sa Lunes ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Yan ay matapos umatras sa pagtakbo bilang senador ang vlogger na si Francis Leo Marcos. Ito'y sa kabila ng nakuha niyang temporary restraining order mula sa Korte Suprema matapos siyang ideklarang nuisance candidate ng COMELEC. Bukod kay Marcos, nakakuha rin ng TRO mula sa Korte Suprema ang isa pang senatorial aspirant at 9 na local aspirants. Ibig sabihin, aabuti ng 2 hanggang 3 araw ang COMELEC para baguhin ang kanilang database para i-serialize muli ang balota at ballot faces. May panawagan naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa iba pang kandidato ngayong eleksyon. Nananawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota, habang may panahon pa. Mga kapuso, maayos na panahon ang asahan ng mga mamimiesta sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang mga local thunderstorm. Maglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura sa City of Love. Walang inaasahang bagyo o low pressure area ngayong weekend. Sa ngayon, hanging amihan ang nakaapekto sa Northern at Central Luzon habang easterlies ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa.
Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa mga susunod na oras hanggang sa araw ng Linggo sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, base po sa rainfall forecast ng Metra Weather. Ilang bahagi rin ng Metro Manila ang uulanin ngayong weekend. Huli sa Bulacan ang isang akusadong wanted sa dalawang magkahiwalay na kaso sa Metro Manila. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kaso ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5. Sa kanyang inuupahang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, natunto ng pulisya ang isang lalaki na wanted sa dalawang kaso. Subject ng warrant of arrest sa 51 anyo sa truck driver para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Quezon City. Habang sa Valenzuela, may hiwalay siyang kasong frustrated murder. Nakatanggap tayo ng isang reliable informant na itong tao na ating uhulihin ay makikita dito sa De La Costa sa may San Jose del Monte. So nagkasapo tayo ng operation para sa ikadadakip ng taong ito. Ikaapat sa most wanted persons list ng Quezon City Police District o QCPD ang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng droga. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong kung talagang nagbebenta siya. Pero alam daw niyang meron siyang arrest warrant. Apply ko po ng provision yun kaya hindi deny po ako ron. Ayun lang po alam kung may warrant ako. Kasi kumuha po ako ng NBI para asikasuhin ko po yung mga papeles ko sa provision ko. Kaugnay naman sa hiwalay na kaso sa Valenzuela. Wala po akong alam dyan, wala akong idea. No-comment na lang po ako dyan sa may Valenzuela. Kung may meron man, susgado ko na po iban yan. Labanan ko na sila. Nakakulong ngayon sa Camp Karingalan na lalaki habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinag-utos na ng Pasig City Regional Trial Court na ibalik sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng GMA News Online sa kampo ng complainant na si alias Amanda sa kasong qualified human trafficking ng pastor, inilipat sa pribadong ospital si Kibuloy nang wala umanong court order kaya siya pinababalik sa isang government hospital. Ayon sa BGMP noong Sabado, January 18, nang dalhin sa Rizal Medical Center si Kibuloy dahil nahihirapan daw siyang makahinga bago dalhin sa pribadong ospital base sa rekomendasyon ng doktor sa RMC. Ayon naman sa kanyang abogado, magaling na ang pneumonia ni Kibuloy pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang ubo. Sa bail hearing kahapon, sumalang na sa cross-examination si alias Amanda. Magpapatuloy ang pagdinig sa February 6. Happy Friday mga mare at pare! May bagong aabangan sa Season 2 ng hit youth-oriented show ng GMA Public Affairs na Maka. Walang iba kundi ang kanilang school, ang MacArthur Academy. Doon iikot ang new season, pati na sa pagbabago ng mga karakter ng Maka Squad after a year. Makakasama pa rin natin sina Zephanie, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Sean Lucas, Olive May, John Clifford, Shanti Videla at May Anbasa aka Bangus Girl. Present pa rin sa Season 2 si Sir V, played by Romnick Sarmienta. Pero ito may new faces din ng MacArthur Academy. Yan sina Sparkle Stars Elijah Alejo, Josh Ford, Bryce Eusebio at Sean Besagas. Sabay-sabay nating panoorin ang pilot episode niyan sa February 1, 4:45 p.m. sa GMA. Speaking of Maka, this Sunday na ang debut ng isa sa lead stars ng serye na si Ashley Sarmiento. Chika ni Ashley, full force darating ang Maka Squad sa kanyang birthday celebration. May advance screening din sila para kay Ashley. I pray na talagang lagi kang healthy and syempre more blessings for you and stay the way you are. Keep spreading positivity and I'm happy sa lahat ng mga na-achieve mo. We're always here for you. Achieve nyo. Ilang araw na lang, Chinese New Year na at kumpara noong 2024, bumaba ang presyo ng mga bilog na prutas at ng ilan pang pinaniniwala ang pampaswerte sa Binondo, Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ilang araw bago ang Chinese New Year, marami nang nagtitinda ng mga bilog na prutas at pampaswerte dito sa kahabaan ng Ongpin sa Binondo, Maynila. Tulad ni Marvin na naabutan namin habang nag-aayos ng kanyang mga panindang Chinese bamboo. Galing pa raw sila ng Quezon Province ng kanyang mga kapatid. Tuwing Chinese New Year, dumadaya kami dito. Sabi daw po ito, hagdan daw ni Buddha ang paniniwala ng Chinese.
Mabibili ang kanyang Chinese bamboo sa halagang 100 pesos per bundle. Kung medyo may budget ka naman, pwede kang bumili ng mga halaman ni Marvin na nasa 800 hanggang 1,000 pesos. Kung gusto naman ay mga bilog na prutas, aba, marami na rin ang nagtitinda niyan dito sa Binondo. Pero ang presyo nito, tumaas ba o bumaba? Bumaba yung presyo. Di katulad ng dati. Base sa presyo ng mga nagtitinda dito, kabilang sa mga bumaba ang cherry na nasa 1,000 pesos ang kilo mula sa dating 1,200 pesos. 150 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng peach na nasa 500 pesos ngayon. Ang atis bumaba naman sa 1,500 pesos ang kilo mula sa dating 1,600 pesos. 50 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng honeydew at dragon fruit. Kung medyo tight naman ang budget pero gusto pa rin ng pampaswerte, pwedeng bumili ng palay na may pulang ribbon na 100 pesos ang 4 na piraso. Pwede daw itong isabit sa mga pintuan para magsilbing protection charm laban sa mga negative energy. Meron din ditong pinya na nasa 150 pesos ang kada piraso, luya na nasa 200 pesos at gabi na nasa 300 pesos. Marami rin nagbebenta dito ng mga kiat-kiat tree na mabibili sa halagang 5,000 hanggang 7,000 pesos. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng bantay sa gabal operation ng MMDA sa ilang kalsada sa Santa Mesa, Maynila. Hinatak at natikita ng ilang sasakyang nakahambalang doon, lalo't kalsada ito na dinaraanan ng mga papunta sa isang universidad. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Bungad pa lang ng Teresa Street sa Santa Mesa, Manila, hilera na ng mga pedicab na tila ginawang terminal ng lugar ang inabutan ng MMDA Special Operations Group kaninang umaga. May SUV, close van at tricycle na nakahambalang sa kalsada. Ang ilang motorsiklo nakaparada naman sa bangketa. Dahil walang driver ang ilang motorsiklo, isinakay ang mga ito sa tow truck. May tricycle din na tinikita na lang ang driver. Wala pong parkingan sa baba. Pero alam yung bawal? Opo. Paano yan? Wala. Tigit na lang. Gamit naman ng maso tinanggal ng MMDA ang lamesang bakal na detupi at nakadikit sa pader ng isang commercial establishment. Dapat hindi nila dapat muna tinanggal yan. Dapat tinalmunan sa akin. Ako na nagtanggal. Pagliko sa Anona Street, pinagkukumpiska ang mga gamit na itinambak sa bangketa. Ang ilang gamit isiniksik pa sa ilalim ng bubong ng waiting shed. Wala pa po kaming bahay. Pero alam niyo bawal dito? Opo. May mga nahatak ding mga tricycle na nakaparada sa kalsada. Ayon sa MMDA, paulit-ulit na ang naging operasyon nila sa lugar. Pero parehas na problema pa rin ang kanilang nadaratnan. Meron pa rin po tayo natatanggap ng mga complaint tulad po itong natanggap natin which is coming from the 8888 which is a Presidential Complaint Center. So naglunsad po tayo ng operasyon but prior to that we did our due diligence. Nagpa-inspect po tayo ng lugar and true enough nga po masikip ang kalsada at napakadami pong mga obstructions. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation sa Makati ang isang Vietnamese national na nagbebenta umano ng illegal na droga na napag-alaman o nakapalaman sa kanin. Nakuha sa kanya ang ilang sachet ng umano'y ketamine at ecstasy. Sa karugtong na operasyon, nahuli naman ang dalawang kagrupo niyang babaeng Vietnamese na umano'y mga sex worker sa isang motel sa Pasay. Binibentahan din umano nila ng illegal na droga ang kanilang mga parokyano. Ayon sa mga dayuhan, Chinese at Vietnamese ang kadalasan nilang customer na nakokontak sa social media. Nakakulong na sila sa NBI Detention Facility. Hindi sila nagbigay ng pahayag sa media. Mahigit 5 milyong pisong halaga naman ang hinihinalang shabu ang nasabat mula sa isang lady guard sa sinagawang buy-bust operation sa Taguig. Batay sa investigasyon, kasamahan daw niya ang mga drug personality na naaresto kamakailan sa Laguna. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Samantala, inusisa sa kamarang pagmamayari ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa mga opisyalis nitong mga Chinese national. Paliwanag ng NGCP, may mga Chinese national silang parte ng kanilang board of directors pero mga Pinoy pa rin daw ang nagpapatakbo ng korporasyon. Hindi rin daw sila kontrolado ng State Grid Corporation of China. Kinwestiyon din ng mga mambabatas ang pagsusupply sa kanilang mga gamit at serbisyo ng ilang Chinese companies na umano'y blacklisted sa international community.
Susuriin pa raw ito ng NGCP pero dumaan naman daw ang mga kumpanya sa vetting process. Hindi nakadalo sa naturang pagdinig ng Kamara ang Chinese officials ng NGCP dahil nasa Beijing pa raw sila bilang paghahanda sa Chinese New Year. Panalo ng 3 medalya ang chess national master na si Nika Juris Nicolas sa 23rd International Chess Festival ng Prague Open 2025. Sa torneo na ginanap sa Czech Republic, nakakuha siya ng 6 na panalo, 2 talo at 1 draw. Dahil dyan, may gold siya sa women's category at 1600 to 1699 rating category. Silver naman siya overall. 2 medalya naman ang napanalunan ni Ana Clarice Patrimonio sa 2025 World Pickleball Championship sa Vietnam. Nakuha niya ang gold sa Women's Singles Open habang bronze naman sa Mixed Doubles Open. Good job, Nika at Ana! Sa iba pang balita, wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issues sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi yan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na naging pulong ni bagong US State Secretary Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kahapon. Napag-usapan kasi roon ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea at muling iginiit ng Amerika ang ironclad commitment ito sa Pilipinas. Kaugnay naman sa Typhoon Missile System ng Amerika, nanatili pa rin sa Pilipinas at inilipat ang lokasyon. Iginiit ng China na delikado, irresponsable at nanguudyok lang ito ng arms race. Gayunman, ipagpapatuloy raw ng China ang mga nararapat na hakbang para pangalagaan ang interes at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lolo sa Labrador, Pangasinan matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa SUV. Chris, kumusta na yung kanyang apo? Rafi, nagpapagaling sa ospital ang apo ng rider na nasawi sa aksidenteng yan. Yan at iba pang mainit na balita sa Luzon, hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang motorsiklong yan sa Barangay Bungalon sa Labrador, Pangasinan. Nasa gilid ito ng kalsada kung saan kasalubong ang iba pang sasakyan. Sa kabilang linya naman, makikita ang paparating na puting SUV. Nang lumiko pa kanan ang motor para tumawid, nabangga ito ng SUV. Dumausdos pa ng ilang metro ang motorsiklo at ang maglolo na sakay nito. Isinugod sila sa ospital. Pumanaw kalaunan ng 67 anyos na lalaking rider. Nagtamo naman ng bali sa katawan ng kanyang 6 na taong gulang na babaeng apo na nagpapagaling na. Base sa investigasyon, ihahatid sana ng lolo ang kanyang apo sa eskwelahan. Posibleng hindi raw agad napansin ng SUV driver ang motor kaya hindi ito nakapreno. Na-inquest na ang nakabanggang driver at maharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Sa bayan ng Bugalyon dito pa rin sa Pangasinan, nilamon ng apoy ang isang poultry farm sa Barangay Gusat. Napansin umano ng isang empleyado ang makapal na usok na nagmumula sa isang gusali roon. Sinubukan pa raw iyong apulahin gamit ang fire extinguisher, subalit mabilis kumalat ang apoy. Ayon sa investigasyon, posibleng electrical short circuit ang dahilan ng apoy. Tinanong namin yung mga farm boy nila na may naririnig silang mga parang spark, pumuputok. Tinignan naman nila is walang apoy and then walang usok. And then nung last na pag-inspect nila, may apoy na po. Sabi ng may-ari ng farm, aabot sa 35,000 na manok ang namatay matapos masuffocate, ang iba nasunog. Sa kanilang initial assessment, humigit kumulang 40 million pesos ang halaga ng pinsala. Magal siya ng almost 2 hours kasi parang natapos na yung nung dumating yung mga bombero around wala nang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Arestado sa isang drug den umano sa Bacoor, Cavite ang mag-asawang senior citizen at 2 pa nilang kasamahan. Ayon sa PDEA Laguna, nakuha sa kanilang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,000 piso at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog naman ang isang scrap warehouse sa Calamba, Laguna. Batay sa investigasyon, isang residente ang nakakita sa sunog at humingi ng tulong sa barangay. Nahirapan daw ang mga bombero sa pagpupula sa sunog dahil sa mga yerong plastic na may kasamang insulation foam. Idineklara ang fire out makalipas ang halos 2 oras. Nagsagawa na rin ng clearing operations.
walang naiulat na nasugatan o nadamay na bahay habang patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Mainit-init na balita, ikinababahala raw ng Commission on Human Rights ang inihahing panukala sa Kamara kaugnay sa pagpaparusa sa pamamagitan ng firing squad sa mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng gobyerno. Naniniwala naman daw ang CHR na matinding pagkakasala ang korupsyon pero hindi raw garantisado at tiyak na solusyon ang death penalty para mawala ito. Dapat daw ay tumutok na lang sa striktong implementasyon ng mga batas kontra korupsyon, pagpapatindi pa ng pagsusuri sa mga financial asset at transaksyon ng mga public official at pagsasaayos ng mga pulisiya. Paalala ng CHR, pinagbabawal sa saligang batas ang death penalty. Mas kailangan daw ang solusyon na nakaayon sa pananatili ng karapatang pantao at mabuting pamamahala. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, may mag-inang inaresto sa Cebu City matapos mahulihan ng mahigit 20 plastic bag ng hinihinalang shabu. Cecil, ano nangyari? Rafi, nabisto ang hinihinalang droga sa sasakyan ng mag-ina sa tulong yan ng isang K9. Ang halaga nasa 170 milyong piso. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Galing Maynila ang kotseng ito, kung saan natagpuan ang 25 malalaking plastic bag. Hinihinalang shabu ang laman ng mga plastic na aabot daw sa 170 million pesos ang halaga. Nasabat ang kontrabando sa Pier 4 ng Cebu City. Arestado ang mag-inang sakay ng kotse. Natunto ng ilegal na droga sa tulong ng K9 na si Bayani. Bago siyasatin ang sasakyan, kinutuman na ang mga otoridad ng tangkang iwasan ng kotse ang inspeksyon. Iyang gipalong din mo action siya og sibat ba. So among gi-hold nga no. So pag pangutana na mo interview, so we sweep with the K9 ang yang sakyanan, and then pag abri lagi atong karton, murag uneasy ang dog sa karton. Mariing itinanggi na mag-ina na sa kanila ang kontrabando. May tumawag daw sa kanila na may ipasasakay na kagamitan patungong Cebu City. Yun sa may tagyanit, boss? No, kabalo, sir. Taga-asa man yun ka? Ermita ko. Ermita, padong na unta mo pa uli? Uli ko. Okay. Unya, dito sa Masbati, waday ka kabalo nga, uy, na may mga karga inani, kadaghan? Wala. Ayon sa PDEA, ito na ang pinakamalaking shipment ng ilegal na droga na kanilang nasabat sa Cebu City. Sa Molo, Iloilo City, desidido naman magsampa ng reklamo ang may-ari ng mixed breed dog na si Oreo. Sinaksak at namatay si Oreo nitong Lunes. Kwento na may-ari, lumabas noon ang aso na karaniwang dumudumi sa labas ng bahay pero bumabalik naman. Pero pagbalik nito noon, may sugat ang aso at duguan. Agad itong binawian ng buhay. Diya mabaton, bala nga mo na malahaw. Sa sa pilalang kasigundo, nadula. Tapos sa akon pa makakamot na siyempre sakit-sakit. Ayon sa isang saksi, 20 anyos na lalaki ang sospek na gumamit umano ng ice pick sa krimen. Dayo mula sa ibang barangay ang sospek na naki-birthday lang daw sa lugar. Sinikap ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng sospek pero hindi siya natunton sa kanyang barangay. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkagirian ang ilang magsasaka at grupo ng mga gwardya sa Talisay, Negros Occidental. Ang ugat ng gulo, pananakit at harassment umano ng isang gwardya sa anak ng isa sa mga magsasaka. Pinabulaanan ito ng security agency. Pinairal daw nila ang maximum tolerance kahit marahas daw ang mga magsasaka. Inireklamo rin ng mga magsasaka ang mga pulis na wala raw ginawa sa insidente. Sabi naman ng mga pulis, wala silang nakitang harassment. Naroon ang mga magsasaka para ipaglaban na mabawi ang lupain mula sa nagrerenta sa kanila. Ayon sa mga magsasaka, taong 2002 nang pumayag sila na rentahan ng isang negosyante ang kanilang lupain sa loob ng 1 taon. Pero hindi pa rin daw ibinabalik sa kanila ang lupain. Kaya nagpadala sila ng demand letter noong September 2024.
Sinisikapan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng nagrerenta sa lupain. Tomorrow with you and every day para sa Ben and Ben frontman na si Paolo Benjamin na engaged na sa kanyang longtime girlfriend. Intimate and classic ang eksena sa wedding proposal ni Paolo kay Maria Rachel. Sino pa ba ang magse-serenade kundi ang bandmates din ni Paolo? Effective ang pakulod dahil it's a yes. Inula ng well wishes ang couple kabilang ang heart eyes comment ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Congrats Paolo and Rachel! Update tayo sa pagdating ng mga tripulanting pinalaya mula sa hijack na oil tanker sa Yemen at iba pang issue. Kausapin natin si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Migration Affairs, Robert Ferrer Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga taga-subaybay, Rafi and your colleague. Opo. Ano pong tulong yung ibibigay ng pamahalaan sa mga tripulanting balik bansa? Well, that is for the agencies that primarily handle maritime industry issues, including DMW, OWA, Marina. So sila po yung mas magandang tanungin ninyo. I do know that itong mga tripulanting ito ay binigyan ng guarantee ng kanilang manning agency na the whole time na they were, held captive by the Houthi rebels, that's 428 days, they will receive double the salary that they would normally get. So, salamat sa lahat ng stakeholders for ensuring that they get their rights, they get what is due them, and also their long-suffering family. So, mabuhay ang Panginoon for setting them free. Isa po sa mungkahi sa shipping companies yung rerouting sa biyahe ng barko para makaiwas sa mga lugar na talamak yung hijacking. Ano pong update dito? Well, ang tinatawag po dyan na technical term ng DMW, Marina, DFA, doon sa tinatawag na Maritime Industry Tripartite Council is yung warlike situations. So pag ganun, kasama na dyan yung Red Sea, that technical limited ban still stands. Yung mga tripulante natin, in layman's terms, binibigyan sila ng babala ng manning agency, ng shipping company, ng captain, na look, you're going through dangerous waters, you can opt not to join the ship by signing a waiver. And it will not affect your competitiveness as a provider of good seafarer services in the future. Kumbaga, hindi maapektuhan yung kanilang employability na in the future if they do not want to join dangerous journeys. At sa inyong pagkakalam po, marami ng mga nag-a-avail ng mga Pinoy na ganito at wala nga talaga silang pangamba na maapektuhan yung kanilang employability. Well, so far, kasi yung mga kababayan nating mga tripulante, they want to earn, for their families. So many of them, they brave these journeys. I can distinctly remember there was one instance na there was a cruise line that stopped over in India before going to the Persian Gulf, and it was full of Filipino, stewards, stewardesses. I don't know, this is some technical term nun. So they were warned, but they still proceeded, and awa ng Diyos, walang nangyari. That could have been a big case that would fall on the hands of the government agencies under President Bongbong Marcos. But thank God that journey went through. So that's just an example, Rafi, na seafarers are given a choice. Pero posibleng maapektuhan naman itong mga shipping companies at yung mga barko dahil sa dami po ng mga Pinoy na employed sa kanila na dumadaan dito sa mga dangerous na areas. It's a tough balancing act between the needs of the industry, the needs of the stakeholders, the needs of the seafarers' families, and they themselves. Because sometimes, like it or not, the world looks to Filipino seafarers who provide good services. So I'm not going to say it na indispensable tayo, pero we are critical in maintaining the global flow of commerce. So that is a global public good of the Philippines. And to ensure their safety, President Marcos signed the Magna Carta on seafarers recently lang. And then in the United Nations, this is the work of the DFA naman, led by our permanent mission in Geneva, we shepherded a UN
Human Rights Committee resolution to protect the rights of seafarers. Opo. So we will work hand in hand with all governments to make sure that we plug all the gaps, close all the holes, and we improve the system of protection for our seafarers and all seafarers actually, because they also look to us for leadership. You know, the rest of the world looks to us in the Philippine seafaring industry for leadership. Ayun like nga what po, happened. dahil world leader po tayo sa mga seafarers. Maiba naman po ako, paano po pinaghahandaan ng DFA yung malawakang deportation na ipatutupad sa Amerika? Okay, that is a very tough question. So, I am prepared to answer you in an official capacity kasi meron tayong binigyan na media line sa ating DFA spokesperson. So, let me read that for you, ha? Okay. So, this is the official position of the DFA. So, President Trump issued several executive orders noong January 20 when he took office that are expected to impact the U.S. immigration system. The Philippine Embassy and Consulates General in the United States are studying these issuances and are monitoring further developments that may affect some of our nationals in the United States. So there are according to our latest report to Congress, there are more than 4 million Filipinos in the United States. But please note, many are American Filipinos who are not part of that 4 million, but culturally, religiously, they consider themselves Filipinos. So we are probably the third highest ethnic group in the United States, after Mexicans, after Latinos. So we will give you the empirical data later. Ngayon, to continue, many Filipinos call both the Philippines and the U.S. their home. So there are over 4 million Filipinos in the U.S., most of whom are hardworking professionals, as we all know, in education, healthcare, and service industries. The Philippine government, through the foreign service posts, will continue to ensure the welfare of Filipino nationals in the U.S. So, ito pa yung sa tanong ninyo, U.S. officials have underscored that the focus of mass deportation pledge of President Trump will be on dangerous criminals who are staying in the U.S. Illegally. I don't think that fits the bill na Filipinos belong in that category. Very, very small. Meron man. So we ask, ito direct appeal namin po, we ask our undocumented Filipino nationals in the U.S. to work towards legalizing your stay in the U.S. And as they do so, to make sure that they consult the lawyers, engage in the services of reputable immigration lawyers. So there are an estimated 300,000+ undocumented Filipinos in the U.S. So last line, the Philippine Embassy and Consulates General, the DFA Home Office are always ready to extend appropriate assistance to Filipino citizens in the U.S. who may be affected by the changes in the U.S. immigration policy. Consular services are available to all regardless of your immigration status. Malinaw po. Natin. Ayan, malinaw po. Of course, marami pang mga lilinawang pulisiya rin sa mga bagong policies ng Amerika. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. God bless. The Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Migration Affairs, Robert Ferrer Jr. May panibago na namang wildfire sa California sa Amerika. Tinutupok nito ngayon ang lugar malapit sa Castaic Lake sa Los Angeles, California. Mahigit 4,000 hektare na apektado ng nasabing sunog at sinisika pa rin ang apulahin ng mga bumbero. Kumukuha na ng tubig ang mga otoridad sa Castaic Lake. Mabilis na kumalat ang nasabing sunog dahil sa malalakas na hangin at napakatuyot na paligid. Mahigit 30,000 na po ang inilikas. Ito ang GMA Regional TV News. Ngayong weekend na gaganapin ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Kumustahin natin ang mga paghahanda roon sa Ulam on the Spot ni John Sala ng GMA Regional TV. John?
Cecil, Halabira, Iloilo, viva kay Senyor Santo Niño. Handang-handa na nga ang Iloilo City para sa Ingrande at world-class na Dinagyang Festival. Mamayang hapon isasagawa ang isa sa mga highlight events ng festival na fluvial procession. Maliban nga, Cecil, sa performances ng mga tribo na kalahok sa Dinagyang Festival, isa rin sa mga binabantayan ng mga deboto at turista ang fluvial at foot procession ng imahe ng Senyor Santo Niño. Magsisimula ang fluvial procession mamayang hapon sa Lapus Fastcraft Wharf. Papunta ito sa Iloilo Strait at babalik sa Iloilo River. Ito yung magtatapos naman sa Mulieloni Street kung saan magsisimula ang foot procession ng mga deboto at turista papunta sa San Jose Placer Parish Church. Inaasa ang libo-libong mga debotong makikilahok sa nasabing aktibidad. Mamayang gabi na rin ang Dinagyang Illumination. Lalahok dito ang mga contingent mula sa iba't ibang lugar gaya ng Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan, Pandanggitab Festival ng Oriental Mindoro, Pavurulon Afi Festival ng Tuguegarao City at Bailes de Luces ng La Castillana, Negros Occidental. Bukas ng hapon naman ang Kasadyahan sa Kabanwahanan kung saan kalahok ang 9 na mga tribo mula sa iba't ibang mga festival sa Iloilo Province. At sa linggo, January 26 ang Dinagyang Tribes Competition kung saan 8 tribo ang magpapakitang gilas. Dahil sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival, nagpalabas ng executive order si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na nagsususpinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas dito sa Iloilo City ngayong araw at sa Lunes, January 27. Cecil, upang mapanatili naman ang seguridad sa festival, ay nag-deploy ng 7,000 na security personnel dito sa Iloilo City. Kabilang dito ang mga personnel ng PNP, AFP, BFP, Coast Guard at iba pang force multipliers. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Go, go, go sa Occidental Mindoro kasama ang ating favorite biyahero. Magandang pasyalan at masarap na mukbang kasama ang locals. Bet mo, narito ang patikim ng biyahe ni Drew. Ang cravings niyo ba ay sariwang hangin? Aesthetic na pasyalan? At freshly caught na pagkain? Definitely walang lansa, walang unpleasant aftertaste, sweet, crunchy, sarap ng ginger na aftertaste. O baka naman gusto yun ng kakaibang adventure kasama ang mga lokal. Sometimes you just need to get your hands dirty. Yun yung pinakamalaking isda talaga, for sure. Na tinanggalan ko ng kaliskis, tapos chinap ko. Meet Team Harabas, ang grupo ng mga mangingisda na loud and proud from Occidental Mindoro. Sa aking biyahe dito sa Occidental Mindoro, may meet and greet pass ako sa Team Harabas. Nagsimula talaga kayong mangingisda? Mangingisda, magsasaka po yung family namin, background ng family namin. Ano na yung naging pagbabago sa buhay, sa outlook, overall? Financially, kahit papano, nakakapag-provide tayo. Yep. Bawat isa sa family. Yes. Then, pero yung pinaka-significant na pagbabago sa amin, lalo na sa aming magkakapatid, yung bang hindi na namin kailangang hiwa-hiwalay kami. Let's G, Bieros! Tara na't makipagkulitan kasama mga lokal ng Occidental Mindoro. Nagpumilit daw ang mga sundalo na kaengkwentro ng mga membro ng Moro Islamic Liberation Front sa Sumisip, Basilan na pasukin ang kanilang komunidad kaya nagkaroon ng barilan. Ayon yan sa panayam ng isang local radio station sa chairman ng MILF Ad Hoc Joint Action Group na si Anwar Alamada. Anya, kailangan muna ng koordinasyon sa kanila para pumasok doon batay sa nakapaloob umano sa ceasefire agreement. Yan ay kahit para law enforcement ang pakay ng mga sundalo. Hindi raw nila kinukonsinti ang pagkakaroon ng bakbakan kaya't nagbigay na sila kahapon ng alituntunin para matigil ito agad. 2 sundalo ang nasawi sa insidente habang 12 miyembro naman ng MILF ang sugatan. Ayon sa AFP, kikitain na sana noon ng mga sundalo ang mga taga-United Nations Development Program na may proyekto sa lugar para maging security escort nang pagbabarilin sila ng armadong grupo.
Makikihalabira ang ilang kapuso stars sa Dinagyang Festival ngayong weekend. Kabilang dyan sina prinsesa ng City Jail stars Denise Laurel, Allen Ansay at Will Ashley na biyaheng Iloilo City na. Makikisaya sina Denise, Allen at Will para sa Kapuso Mall Show mamayang 4 p.m. Bukas naman sina Lolong Bayani ng Bayan stars Ruru Madrid, Shaira Diaz at Paul Salas ang may Kapuso Mall Show ng 4 p.m. By 6:30 p.m. bukas, makiki-meet and greet sa Kapuso Fiesta sina My Ilonggo Girl stars Jillian Ward, Michael Sager at Yasser Marta. Sa linggo naman, January 26, ihahatid ng GMA Regional TV at Synergy ang special coverage sa Dinagyang Festival 2025. May live streaming yan sa website ng GMA Regional TV. Tumutok din sa iba pang updates sa social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional TV News at GMA Integrated News. Sa mga ready naman ang halian dyan, matatakam kayo sa susunod naming ibabalita. Bida sa Fiesta sa Kabagan Isabela ang kanilang pansit kabagan. Kung pampahaba raw ng buhay ang usapan, habang buhay is waving yata sa Giant Bilao ng Pansit Kabagan. Para yan sa selebrasyon ng Pansit Festival. Ang Giant Bilao may 100 kilo ng Mickey Noodles na sinahugan ng 50 kilo ng lechon kawali at sari-saring seafoods. Siksik, liglig din yan sa toppings na itlog at sari-saring gulay. Pero ang inihandang Pansit Kabagan, hindi lang sa dami lumalaban kundi pati rin sa masarapan. Sa loob lang daw ng 15 minuto, nasimot ang malaking bilao. Wow na wow! Sarap! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.